Good afternoon, grade 8. So, ang next topic natin for today is about the criteria in evaluating authoring tools. So, kung naaalala nyo, nung last topic natin or nung last na nag-discuss tayo, so we tackle about the meaning of authoring tools. So, ano nga ba ang meaning ng authoring tools? So, medyo recap lang to. So, authoring tools is any software or application na pwedeng gamitin to create or to produce multimedia. So, pwedeng pang-edit ng mga pictures, pang-edit ng video, mag-create kayo ng PowerPoint presentation, other graphics, etc. And then, since alam na natin ang meaning ng authoring tools, today naman, i-evaluate natin kung ano nga ba yung mga criteria para malaman kung maganda ba or hindi yung isang authoring tools. So, bali yung ating content, continuation lang to ng multimedia basic. So, nasa under pa rin tayo ng multimedia application. So, content standard, pakibasa nyo na lang to. Performance standard, tsaka learning competencies. So, criteria in evaluating an authoring tool. So, we have four. So, we have four different criteria in evaluating tools. So, unahin natin yung easy to use. Sabi dito, it should be easy to use. So, pag sinabing easy to use, dapat user-friendly siya, hindi siya komplikado gamitin, wala nang other computation. So, kailangan unang kita nyo pa lang nung software na yon, madadalian na kayo yung mga pipindutin, yung mga icons niya, madali lang maintindihan, and overall the function ay gumagana ng ayos at yun nga, madali siya gamitin. Kung sa palagay nyo ay mahirap siya gamitin or hindi siya ganun ka-user-friendly, bakit nyo siya gagamitin, 'di ba? So, hanap na lang kayo ng ibang authoring tools. So, second natin, it should be ready-made templates. So, ano ibig sabihin ng ready-made templates? So, it should have ready-made templates including frames, font face, stickers. So, di ba may mga authoring tools tayo na, let's say for example, Snow, kung familiar kayo sa apps na yon. Yung Snow, pang-edit siya ng picture. So, dun sa pang-edit ng picture, aside from nag-e-enhance siya ng color, tsaka ng parang nag-a-add siya ng makeup dun sa picture ninyo, so, may mga effects din siya or pwede ka rin mag-add ng sticker. Halimbawa, gusto mong lagyan ng heart or gusto mong lagyan ng halo or ng sungay or ng cute sticker yung iyong picture, ay pwede rin. So, aside from that, let's say for example sa Canva, lahat naman kayo marunong gumamit ng Canva, di ba? So, sa Canva, mas pinipili na siya ngayon gamitin kumpara sa PowerPoint presentation kasi nga, yung mga templates niya, mas maganda yung mga binibigay na templates. Tapos yung mga pictures na andun na, hindi nyo na kailangan mag-open pan or mag-open ng another tab to search for different pictures online. Tapos ika-copy paste nyo pa. Hindi na ganun. So, dun sa Canva, may mga certain pictures siya, graphics, may mga different fonts din siya na pwede nyong gamitin para mas gumanda yung inyong presentation. Kumbaga, hindi nyo na kailangan mag-open pa ng another website na andun na lahat. So, meron na siyang tinatawag na ready-made templates at saka meron siyang mga sticker, pictures, etc. Okay, so klaro tayo doon sa ready-made templates. So, punta naman tayo dito sa compatibility. Compatibility, it offers compatibility with World Wide Web. So, ibig sabihin, yung ginagamit ninyo na website or software, kailangan compatible din siya sa internet or dun, kahit dun mismo sa inyong laptop na ginagamit or cellphone, kung cellphone ang ginagamit ninyo or tablet. Dapat, compatible yung inyong software. Hindi naman din kasi kayo makakapag-install ng iOS or kung ma-install nyo man siya, maaaring may mga function na hindi gumana. So, tignan nyo maigi kung siya ba ay compatible. Tignan nyo yung specs ng isang authoring tools kung siya ba ay okay dun sa inyo. Kaya ba ng PC ninyo or kaya ba ng laptop or ng tablet ninyo yung certain programs or software application na i-install ninyo bago ninyo gamitin. Okay? So, pwede din tayo mag-add dito ng sample na let's say for example, yung software ay pang iOS lang. Wala siyang available for Android apps. So, X na agad siya, 'di ba? Hindi niyo na agad siya pwedeng gamitin kasi hindi siya compatible. Okay, next. Last natin, number 4. So, it helps help or learning aids. So, anong ibig sabihin ng help or learning aids? So, lahat ng apps, alam ko may ganito. Kasi, kailangan talaga, halimbawa, meron tayong tanong or nag-error, nag-crash yung software or may hindi tayo alam gawin dun sa software application na yun.
pwede nating hanapin sa settings yung help option para malaman yung mga frequently asked question. Usually, doon nakalagay yun eh. Halimbawa, paano ba magko-convert ng Word or paano magko-convert ng PDF papunta sa Word para makopy yung mga text or words. So, halimbawa, walang option or walang click, pwedeng i-click doon na button para magawa yun. So, pwede kayong pumunta sa help, tapos hanapin ninyo, baka may frequently asked question na kagaya ng kailangan ninyong gawin. So, yun. Then, it has online help and learning aids. So, ibig sabihin yan, meron din sila minsan live chat. Halimbawa, kinlik nyo, tapos mapupunta kayo sa website nila. Kung minsan may mga live chat sila dyan na pag nag-chat kayo, may agent din agad na sasagot sa inyo. Or kung hindi man, meron namang AI na pansamantalang sasagot. Depende dun sa pipiliin ninyo na option dun sa helpline nila. So, yun lang. So, next natin is about the user interface principles. So, user interface is a program that provides an interface or medium for humans to interact with the system. So, familiar ba kayo sa user interface? So, pag sinabing user interface, ito yung kung ano yung nakikita ninyo na tinatawag na front end or nakiklik ninyo. Ito yung tinatawag na user interface. Yung design niya, to be specific. Then, meron daw tayong 8 main principles of the user interface. So, isahin natin yan lahat. So, mag-start muna tayo sa consistency. So, babasahin ko muna yung definition niya. So, consistency means the interface design is in harmony and the same applies to all screen in a software program. The same words or commands perform the same functions throughout the user interface. So, ibig sabihin, consistent daw yung mga design niya, yung mga function ng mga design na nilagay na nun niya doon sa mismong software or authoring tools. So, sample tayo. So, halimbawa, Facebook app. So, si Facebook app, pag kinlik nyo yung home, dapat mapupunta kayo sa home. At pag nasa home na kayo at kinlik nyo yung message, kailangan ng function niya ay mapunta sa mga messages. So, let's say for example, nasa message na kayo, and then gusto nyo bumalik ulit sa home, so meron siyang home icon ulit doon or back icon. So, pag kinlik nyo yun at hindi siya bumalik sa home icon, ibig sabihin, hindi na siya consistent. So, kailangan lahat ng function, kung para saan siya, ay doon pa rin yung function niya all throughout kung saan man kayo magpasikot-sikot doon sa kanyang software na yon or authoring tools na yon. So, yun lang yung ibig sabihin ng consistency. Okay, so next natin is clarity. So, it means clearness of labels on all icons to make the system easy to understand. Users should use relevant icons or graphics to indicate the information. So, ibig sabihin dito, kailangan klaro, malinaw yung mga buttons niya or yung mga clickable function niya. So, ibig sabihin, meron daw label dapat yon. Hindi kayo dapat manghuhula kung para saan yung button na yon. Kailangan it's either may label siya na words o kaya naman meron siyang icon na tugma para dun sa function na yon. So, let's say for example, print icon, 'di ba? So, usually pag print icon, printer yung icon na lalabas sa kanya. Kapag save icon naman, usually diskette icon yung lalabas o kaya naka-down arrow, tapos parang yung save mismo na icon ang ilalagay. O kaya naman word na SAVE. So, word yung ilalagay. So, kailangan daw lahat ng function or lahat ng buttons dun sa authoring tools na inyong in-install, lahat daw dapat ng clickable ay merong clarify or clearness pagdating sa mga labels nila or yung icons na ginamit nila dun sa kanilang mga command. So, yun lang yung clarity. The context. So, context, it means every part should be relevant to a particular screen. So, ibig sabihin, dun sa inyong in-install na software, so let's say for example, pang-edit siya ng picture. So, pag nag-edit kayo ng picture, kailangan lahat ng function lang na makikita nyo dun sa screen niyo is pang-edit ng picture. Pwedeng pang-add ng filter, pang-bura ng background, pang-add ng text, pang-add ng sticker, etc. So, wala dapat siya makikitang function to edit video, not unless ang kinlik ninyo is to edit video. So, pag mag-edit ka ng video, ano ba yung dapat makita doon? So, pwedeng pang-trim ng video, pang-add ng music, ng background music, di ba? And, ano pa ba? So, transition, yung effects. So, pwede din kayo maglagay ng ganun sa video. So, wala siyang dapat
for editing photo, not unless nag-switch kayo ulit to edit photos. So, meron kasing mga authoring tools na same-same, di ba? So, pwedeng pang edit ng picture, pwedeng pang edit ng video. So, kailangan daw ay relevant lang muna kung ano yung sinelect muna ninyo to edit that particular picture or video. So, itong navigation, madali lang to. So, it means a user can move around the menus, help files, or other screens in a system. So, ibig sabihin, madali kayo makaka-move from one to another, yung mga buttons niya, clickable, and then, halimbawa, mag-scroll up kayo, mag-scroll down kayo, dapat properly na gumagana siya. So, red flag agad kapag yung isang authoring tools na in-install ninyo ay hindi ninyo ma-access. Usually, kapag hindi ma-access, kailangan may bayad pa. 'Di ba? So, kung ang intention mo is to use free authoring tool, so, wag mo na install yun, maghanap ka na lang na iba. So, kailangan na navigate ng ayos ng user yung isang authoring tools na in-install niya. Okay, so next is learnability. So it means that the system provides support information and help files to make the system easy to understand. Naalala niyo yung 4 criteria kanina, di ba? Isa doon yung dapat meron siyang help or information icon or button na pinoprovide for user. So ganun din dito sa isang authoring tools kapag tinignan ninyo yung kanyang bang interface, yung kanyang kabuuan ng in-install ninyo na authoring tools ay merong function for learnability. So meron ba siyang help support? So, yun lang yung mga titignan nyo. Usually, ang icon niyan is yung question mark icon. So, yun yung kadalasan na ginagamit nila na icon. Or kaya buong word na help. Etong flexibility, parang halos kapares lang din to nun sa navigation. So, it means that the user has the authority to navigate through all the sections without any limitations. So, ibig sabihin, lahat ng function dun sa isang authoring tools, kailangan na-access niya ng maigi. So, meron siyang authority to navigate all throughout the functions ng authoring tools. Pero, minsan nga kasi, di ba, may mga nakalock. So, minsan pag nakalock kasi may bayad. So, hindi naman may iwasan yan ngayon para kumita din naman yung ibang authoring tools kasi dyan lang sila kumikita usually lalo na kapag free lang muna download or for free lang yung app nila. So, yan yung pambawi nila. So, halimbawa yung super ganda nila na effects or gandang template, puro may bayad. So, ganun talaga. So, yun lang. Okay, so itong next natin, yung personalization, hindi lahat merong ganito ha. So it means that the user can make their own personal or individual learnings. So user can choose their display option. So meron kasi mga apps na nagbibigay sila ng settings options sa user kung ano lang yung mga pwede nilang i-display or kung ano lang usually yung madalas nilang gamitin. Pwede nilang, may option sila doon na checkbox. I-check lang nila kung ano yung gusto nilang makitang naka-display na less clutter nga naman. So, hindi masyadong makalat kapag kung ano lang yung ginagamit mo usually na buttons ang naka-display. O kaya, pwede mo siyang i-customize anong color ba yung gusto mo kapag inopen mo. So, hindi to applicable sa lahat ha, lalo na yung ibang mga pang-edit ng video o kaya pang-edit ng picture. So, hindi naman lahat na personalize. Pero iba, pwede rin. So, halimbawa, sa video, di ba may mga video na kailangan merong watermark? Yung iba hindi natatanggalan, 'di ba? Ano 'yun, matic 'yun kasi libre lang nila binigay sa mga user. So kailangan ma-promote sila through using the watermark. So, 'yun. So, 'yun lang. So, ito additional info lang to. So, yung ISO na ginagamit is yung 14915-1 2002 Software Ergonomics for Multimedia User Interface. So, ito yung info na ginagamit sa mga authoring tools. So, kailangan may ISO certification sila para pumasa bago nila ma-i-upload sa Google App Store or kung anumang store pwede ma-download na ng mga user. Okay, so para sa activity nyo bukas, so hindi ito gagawin sa bahay ha. Activity to para sa Tuesday. So, essay writing kayo. So, prepared one whole sheet of paper. Madala kayo ng one whole bukas. So, 25 points siya. Then, you have to assess the influence of any authoring tool that you have installed or previously used. So, on yourself and the society. Ano yung effects or influence nito sa sarili ninyo at saka society. So, maganda ba siya? Pangit ba siya? May negative effects ba siya? Etc. So, yun. Essay lang siya. So, saan isasubmit yung inyong output sa Tuesday? So, dito, punta lang kayo. Type nyo lang tong http
tapos /bit.ly/g8 submission link. O kaya naman, pakiscan nyo na lang ito. Then, may option doon. Tignan nyo maigay kung yun ay para sa section ninyo, ha. Then, tignan ninyo kung yun ay para sa activity ninyo na essay. So, pag may kita kayo doon plus icon, pa-click nyo na lang yun, tapos lagay nyo lang pangalan nyo, and then upload nyo lang yung inyong output. Pwedeng picturean nyo na lang.